Hello everyone! At dahil maulan ay nagluto tayo ng may sabaw. Napakasarap humigop ng sabaw kapag malamig ang panahon. Tara at samahan niyo ulit ako sa panibago nating video. Alright mga katalong, welcome back sa ating channel. For today's video ay magluluto naman tayo ng niluyahang abalon or salindrab dito sa amin. Tagulan na kasi ngayon, kaya napakainam na humigop ng mainit na sabaw. Hinugasan na nga natin ang salindrab para maiprepare at mailuto. Nakabili tayo ng 1 kilong abalon sa halagang 150 at napakasarap ng niluyahan nito mga idol. Ginagataan din namin ng ganito pero mas mainam ngayon ang sinabawan sapagkat malamig ang panahon. Kayo po ba mga idol? Anong paboritong luto nyo sa abalone? Nagparikit na nga tayo ng apoy para makapag-start na tayo sa pagluluto. Habang nagpapadalit ng apoy ay kumuha na tayo ng luya. Nakalimutan kasi nating bumili sa tindahan. Kaya naman, meron kami ditong tanim, yun na lang ang ating kukunin. Medyo malayo kasi tayo sa tindahan, kaya kung pupunta pa tayo doon, ay maaari tayong mabasa. Meron naman dito sa likod bahay na pwede nating makuha. Hindi pa ito ganong kalakihan pero panama na para sa ating lulutuin ngayon. At dito natin masasabing, pag may tinanim ay may aanihin. Hinukay na nga natin ang luya para makita natin ang kanyang laman. Tumatagal ng halos 1 taon bago maglaman ng maayos ang mga luya. Dahil nga kailangan ay agad na natin silang kinuha. Hindi man ganong kalakihan ang laman na ating nakuha pero sakto na to para sa ating iluluto. Iniwan natin yung isa para pagdating ng panahon ay meron pa tayong makukuha. After makahukay ng luya ay nagdiretso na tayo sa kusina upang hugasan or linisan ang luya na ihahalo natin sa ating lulutuin ngayon. Matapos malinisan ang luya ay kumuha na tayo ng 1 tabong tubig at inilagay ang mga ito sa kawali. Papainitin muna natin ito bago ilagay ang mga salindrab. Hinanda na rin natin ang ating mga panamya, sibuyas bawang at syempre ang ating luya. Napakabata pa nga na nakuha nating luya at hindi ako sigurado kung medyo maanghang na siya. Pinitpit nga natin ang luya sa pamamagitan ng kutsilyo. Mas mainam ito kesa hinihiwa-hiwa. Dito kasi rekta na kaagad ang kanyang anghang. Matapos mapitpit ang mga luya ay hinugasan na natin ang mga salindrab. 3 beses namin itong hinuhugasan bago iluto. Dinala na natin ito sa tungkuan matapos mahugasan. At ang una nating isinalang ay ang tinatawag naming susong dalaga. Sa inyong lugar po ba mga idol? Susong dalaga din ang tawag sa sihing ito. Matapos maisalang ang mga susong dalaga ay sinunod na natin ang mga salindrab. Saktong-sakto nga pala ang laki ng mga salindrab na iluluto natin ngayon. Itinaktak na nga natin ang mga ito para mas mabilis mailuto. Excited na kasi tayong makalasa ng sabaw ng salindrab. Saktong-sakto din ito dahil malamig ang panahon. Napakasarap humigop ng mainit na sabaw. Kayo po ba mga idol? Anong sabaw ang paborito nyong higupin kapag tag-ulan? Kinuha na nga natin ang luya para mailagay ito sa ating niluluto. Isinunod natin ang mga sibuyas. At pagkatapos ay inilagay na rin natin ang mga bawang. Ito lang ang tanging panamyahan natin sa ating niluluto. Kaya napakatipid nito sa mga ingredients. At nilagyan na rin natin ito ng asin. Konti nga lang ang ating nilagay dahil maalat ang mga salindrab. Ganito ang tamang diskarte para hindi mapalat ang ating niluluto. Nilagyan na rin natin ito ng magic sarap para lalong sumarap. Matapos mailagay ang lahat ng panamya ay ihintay na lang natin na kumulo ang mga ito. At grabe mga idol, sa itsura pa lang ng sabaw ng ating niluluto ay talagang nakakagutom na. Mamula-mula nga pala ang sabaw ng abalon at ito ay natural lang sa kanya. Meron kasing nagtanong sa atin dati kung bakit mapula ang sabaw ng abalon. At ang sagot natin sa kanya ay normal lang ito. Hinalu-halo na nga natin ang mga ito at para mamaya-maya ay matikman natin kung sakto ang ating timplada. Higit kumulang sa 15 minutong pagpapakulo bago ito ihango. Matapos nga na mapakuluan ang mga ito ay nag-restart na tayo para makapagsandok. Kumuha agad tayo ng malinis na tasa para mapaglagyan ng ating sihi. Inuna natin kunin ang mga laman para pagkatapos ay mas mabilis makakuha ng mga sabaw. Matapos nga makapagsandok ay kinuha na ng aking misis ang tasa at para madala sa lamesa.
At kininding-kindingan pa nga niya ako sa part na to. At eto na ang ating mga abalone. Kitang-kita nyo naman mga idol. Napakasarap ng ganitong uri ng sihi. Naglagay na nga ng sabaw ang misis ko sa tasa. Diet daw kasi siya ngayon kaya yun lang muna ang kanyang kakainin. Gusto niya daw kasi ay laging sexy siya sa ating paningin. Habang naglalagay siya ng sabaw at sihi sa tasa, tayo naman ay nagpipintiw sa susong dalaga. Pinipintiwan or tinatanggal namin ang bahaging puwitan ng ganito. Nang sa ganon ay makuha natin ang laman. Parang sa sakasaka or suso ang style ng pagkuha ng laman ng susong dalaga. Nagsandok na rin tayo dito ng para kila mama upang sabay-sabay na ang lahat na kumain. Dahil sa bilis ng pangyayari, hindi natin namalayan na konti na lang pala ang tira. Muntik na tayong maubusan dahil sa sarap ng ating pagkakaluto. Hinatian ko na nga si mama at nagtira ng para sa kanila. Matapos ito ay lumipat na ako sa paborito kong mesa para makakain na. Namili na nga tayo dito ng abalone na ating kakainin. At ang maswerteng napili natin ay ito. At heto na nga ang first bite ko para sa inyo. Sarap. Kain po tayo mga katalong. At ito po ang ating latest video. Shoutout nga pala kay Ate Dayan, Misiano and family. Mark Iskal, Litmax, Janice Pinca of Batangas, Mindoro Weekend Warriors, Lalong TV. Salamat sa panonood, salamat sa suporta. Ingat palagi. God bless!